Lumaki si Kiel na laging nakabuntot kay Trisha. Lahat ng gusto nito ay sinusunod niya. Hindi lamang dahil sa tumatanaw siya ng utang na loob dito, kundi dahil sa lihim niyang pagtingin para sa dalaga. Ngunit ang puso ni Trisha ay nakatali lamang sa iisang lalaki na lubos nitong hinahangaan mula pa noon. Isang sikat na vocalist ng isang bandang namamayagpag sa Pilipinas. Ano nang gagawin ni Kiel? Patuloy ba siyang aasa at susunod sa lahat ng gusto ni Trisha, gayong nasasaktan na siya nito? O pipiliin niyang lumayo sapagkat hindi siya ang prinsipe nito at isa lamang siyang alipin sa pagmamahal ng dalaga? Ang simula ng storya. Lumaki silang sabay. Lumaki silang sinusunod niya lahat ng gusto nito. Isang sigaw lang ni Trisha, tiklop na siya. Takot siya rito. Bakit? Dahil siya lang yun. Ang batang sinagip nito mula sa pagkakalunod sapagkat hindi siya marunong lumangoy. Isa ito marahil sa mga nanggugulo sa buhay niya, ngunit ito rin ang nagbibigay ng kulay nito. Hindi niya kayang hindian ang dalaga. Bukod sa lagi nitong inire-remind sa kanya na utang niya rito ang buhay niya, ito rin ang prinsesa niya at alipin lamang siya nito. Ito ang nagbibigay liwanag sa araw at gabi niya. Kiel, pakarga naman oh. Nakakapagod kaya maglakad. Isang araw na paglalambing nito sa kanya. Napahinto si Kiel dahil sa hiling ng prinsesa niya. Bahagya siyang lumuhod upang kargahin ito sa likuran. Lagi niyang ginagawa ang bagay na yon. Kaya naman alam niya na kung ano ang gusto nito. Lahat ng ayaw niya ay gusto nito. At lahat ng gusto nito, ayaw ng binata. Ngunit kahit gano'n ay hindi pa rin sila naghihiwalay. Patuloy pa rin siya nitong pinapahirapan. At sa huli, siya pa rin ang talo sa kanilang dalawa. Maraming tao ang napapatingin sa kanila. Hindi na nasanay ang mga ito. Gayong palagi naman sila nitong nakikitang magkasama. Mabagal lamang ang paglalakad niya hanggang sa marating nila ang apartment ni Kiel. Nakabukod na kasi siya sa mga magulang niya at pinili niyang mamuhay mag-isa. Pumasok siya sa loob habang karga-karga pa rin sa likuran si Trisha. Nakatulog na ito, kaya malamang doon na naman ito matutulog. Dahan-dahan niya itong ibinaba sa kama at saka inayos ng bahagya ang suot nitong damit. Mahimbing na nga ang tulog nito dala ng pagod. Nakipagsiksikan lang naman ito sa mga taong nanonood sa live na concert. Concert ng paborito nitong banda sa isang malaking screen ng isang mall. Banayad ang pagpikit nito na animoy nasa isang malalim na panaginip. Napabuntong hininga si Kiel. Kung alam lang sana ni Trisha na nahihirapan siyang nakikita ito na humahanga sa iba. Ngunit ano nga naman ang magagawa niya? Wala siyang lakas ng loob upang aminin ang nararamdaman niya. Alam niyang darating ang araw na mapapagod din siya. Sa ngayon, magiging masaya muna siyang kasama ito palagi, na nakikita at nakakausap ito. Kontento na siya ron, kahit pa kadalasan ay pinapahirapan lamang siya ng dalaga. Masaya siya na nakikita siyang nahihirapan, samantalang isa lang ang gusto niya, at yun ay ang kaligayahan ng dalaga. Hindi na ito nagbago. Mula noon ay konsumisyon niya na ito. Hindi niya alam kung bakit ganun. Pero syempre kapag masaya ito, masaya na rin siya. Naupo siya sa kanyang kama at nilingon ito. Hinubad na rin niya ang sandals na suot ng dalaga. Dahan-dahan ang kanyang kilos sapagkat ayaw niyang istorbohin ang tulog nito. Kinumutan na rin niya ito pagkatapos at naglatag na ng higaan niya sa sahig. Napagod din kasi siya, ngunit bago siya natulog ay naligo muna. Kinabukasan, nagpa-deliver na lamang siya ng pagkain para sa kanila ni Trisha. 7:00 na ng umaga, ngunit ayun at tulog na tulog pa rin ito. Hinayaan na lang muna niya at ginising na lamang nang dumating ang breakfast na in-order niya. Hinila niya ang kumot nito ngunit ayaw pa rin talagang gumising. Trisha, gising na. Mag-breakfast na tayo. Aya niya at saka bahagya pa itong hinila sa braso. Ngunit hinila rin siya nito pabalik kung kaya ay napasubsob siya rito sapagkat hindi niya inaasahan yun.
Kaagad na kumabog ang pasaway niyang puso nang matitigan ito ng malapitan. Bumilis ang kanyang paghinga. Nakatunghay siya sa magandang mukha ni Trisha. Nanatili itong nakapikit na para bang kontento na sa ganong posisyon at hindi man lang nito napansin na halos mandaganan niya na ito. Napalunok siya at nagpigil. Baka kung ano ang magawa niya at mahalikan niya ito nang wala sa oras. Ngunit hindi niya magawang umayos ng tayo. Ay tila ba may magnet ang katawan nito na hindi siya mapahiwalay. Naglakbay ang kanyang mga mata mula sa may kaliitan nitong noo, pababa sa magagandang kilay at sa mahahabang pilik mata nito. Mula roon ay bumaba pa ang kanyang paningin sa maliit na tungki ng ilong nito at sa magandang hugis ng mga labi. Doon ay mas dumoble ang kaba na kanyang nararamdaman at bahagya pang nanuyo ang kanyang lalamunan. Maya-maya pa ay nagmulat ito ng mata at kaagad silang nagkatitigan. Nagulat si Trisha at naitulak siya ng malakas, dahilan kung bakit umayos siya ng tayo. Anong ginagawa mo? Bakit ka dumagan sa akin, ha, Kiel? Napahawak pa ito ng mahigpit sa kumot na tila ba naninigurado. Buong akala siguro nito ay may ginagawa siya. Ginigising lang kita, kaya lang hinila mo ko. Kaya ganun ang posisyon natin. Tumayo ka na dyan, kumain na tayo. Pag-iiba niya sa usapan at saka tumungo na sa nagsisilbing kusina ng apartment na yon. Binato pa siya nito ng una na hindi na lamang niya nilingon. Alam niyang namula ang kanyang mukha nang mahuli siya nitong titig na titig. Ipinaglagay na lamang niya ito ng pagkain sa plato at maya-maya pa nga ay naupo na ito sa kanyang harapan at nagsimula ng kumain. May lakad ka ba mamaya? Tanong nito sa kanya. Dahilan kung bakit siya napaangat ng tingin. Balak sana niyang dalawin ng kanyang lola sa villa nito ngayong araw. Ngunit gusto niyang umalis mag-isa. Kaya ay hindi niya sinabi kay Trisha na may pupuntahan nga siya. At alam niyang sasama na naman ito. Paminsan-minsan kasi ay gusto rin niya na mapag-isa. Upang sanang pawiin ang lahat ng frustrations niya sa dalaga. Pinipilit kasi niya ang kanyang sarili na kalimutan ang nararamdaman niya para dito bago pa siya tuluyang lumubog at hindi na magawang umahon pa. Wala, dito lang ako at magpapahinga buong araw. Tipid na sagot niya at bumalik na sa pagkain. Great! Isasama kita sa bookstore at bibili ko ng mga bagong libro. Naubusan na kasi ako ng babasahin eh. Wala akong taga-bitbit kaya samahan mo ko ha. Please! Bahagya pa itong ngumuso at kumurap-kurap sa kanyang harapan. Maging ang boses nito na palagi nitong ginagamit kapag ayaw siya nitong humindi, ay ginamit nito. Napabuntong hininga na lamang si Kiel. Naroon sila sa isang bookstore sa Marikina. Nakailang libro na si Trisha at siya ang nagbibitbit nun. As usual, hindi siya nakatanggi. Bukas na lamang niya itutuloy ang balak niyang pagdalaw sa kanyang lola. Sunod lamang siya ng sunod dito. Hanggang sa wakas ay napagod din ito at binayaran na nila lahat ng librong napili nito. Kung kaya ay lumabas na sila at tumungo sa parking. 11:00 na rin ang tanghali. Nagyaya na rin itong kumain ng tanghalian. Pumasok sila sa isang fast food restaurant at doon na lamang kumain ng lunch. Hanggang sa binuksan nito ang topic about adventures. Hindi siya mahilig sa adventure pero gustong-gusto ni Trisha yon. Niyaya kasi siya nito na umakyat sa isang popular na bundok sa Visayas. Ilang beses man siyang tumanggi. Pero ayun. Ayoko sumama. Tipid na sagot niya at nagpatuloy sa pagkain. Sige na, sumama ka na. May paglalambing sa boses nito. Marami pa akong gagawin. Kiel, naalala mo? Nung mga bata pa tayo? Sa ilog? Diba? Pagpapaalala nito sa kanya ng mapait na nakaraan. Natigilan ng binata. Lagi naman itong ganun. Ipapaalala nito ang nakaraan kapag may ayaw siya na gusto nito. Napabuntong hininga siya. Oo na, sasamahan na kita. Bakit ba? Bakit ba palagi na lang nitong ginagamit ang boses nitong malaanghel? Pero ano pa nga ba ang magagawa niya at napapayag na siya nito? Kung hindi lamang niya ito mahal, matitiis niya sana.
Ang kaso, nag-uumapaw ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito. Dumating ang araw ng hiking nila. Kasama kasi nito ang ilan sa mga kabarkada nitong college kung saan ay mahilig din sa adventure. Si Kiel ang tagabitbit ng mga gamit nito, habang si Trisha ay patalon-talon sa tuwa sapagkat natupad na ang pinapangarap nitong adventure. Mabilis siyang mapagod pero okay lang. Prinsesa niya ito kaya kailangan niyang pagsilbihan. Hindi niya ito maaaring pagbayaan at baka kung ano pa ang mangyari dito kapag umalis ito nang hindi siya kasama. Abot langit ang tuwa ni Trisha ng pag-usapan ng ilan sa mga babaeng kasama nila sa hiking ang tungkol sa nalalapit na concert. Concert ng isang sikat na banda sa Pilipinas kung saan napabilang ang taong hinahangaan ni Trisha. Tahimik lamang na nakikinig si Kiel sa usapan ng mga ito at nilagyan pa ng jacket ang magkabilang balikat ng babae. Kilig na kilig ito sa tuwing napapag-usapan ng lalaking yon, si Jansen. Gabi na at nagkukwentuhan lamang sila sa labas ng kanika nilang mga tent. 12 silang lahat at ang bawat dalawang pares ay may tigi-isang tent. Sanay naman ng magkasamang natutulog sina Trisha at Kiel, kung kaya ay ayos lang para sa kanila na magkasama sa iisang tent. Mas matatakot siguro si Kiel kung sa ibang tent matutulog si Trisha. Mas safe kasi ito kapag siya ang kasama nito. Nagpatuloy lamang sa usapan ng mga kababaihan habang lumalagok naman ang tigi-isang lata ng alak ang mga lalaking kasama nila. Hindi nakasama si Kiel doon. Hindi naman kasi siya umiinom. Katabi niya si Trisha hanggang sa humilig ito sa kanyang balikat. Malamig ang paligid at nayakap na lamang ni Kiel ang kanyang sarili. Nasa magkabilang balikat kasi ni Trisha ang jacket niya, kung kaya naman ay nilalamig siya. Hindi bali nang magtitiis siya sa lamig. Wag lamang ang prinsesa niya. Maya-maya pa ay natapos na ang usapan. Nagkanya-kanya na ang lahat. Naiwang nakaupo ang dalawa sa damuhan habang nakatingala sa langit. Maraming magagandang bituin ang nagkikislapan doon na para bang nagsasayawan. Nanatiling nakahilig ang dalaga sa balikat ni Kiel at pagkuwan ay nagsalita. Sobrang ganda no? Balang araw maaabot ko rin yan. Pabulong na wika nito at bahagya pang itinuro ang isang malaki at makinang na bituin. Alam ni Kiel kung sino ang tinutukoy nito na makinang na bituin. Si Jansen. Bahagyang kumirot ang kanyang puso at napabaling na lang ang kanyang tingin sa kadiliman ng gabi. Bumigat ang kanyang paghinga, ngunit pilit niyang pinapakalma ang sarili. Parang hindi pa siya sanay na halos sambahin ni Trisha ang litrato ni Jansen. Hindi man ito nakikita sa personal, ang binata ay nasasaktan sa matinding selos na nararamdaman. Siya yung palaging nasa tabi, ngunit iba ang hinahanap-hanap nito. Kiel? Tawag nito sa kanyang pangalan at bahagyang umayos ng upo. Napalingon naman siya rito at naaninag ang mukha nito sa liwanag ng buwan. Natatakot siya. Habang tumatagal ay mas tumitindi ang pagmamahal niya para dito. May problema ka ba? Bakit ang tahimik mo? Kunot noong tanong nito kaya umiling siya. Wala. Napagod lang ako sa paglalakad. Mauna na ako matulog. Iyon lang at tumayo na siya at pumasok sa tent nilang dalawa. Napapikit siya ng mariin ng tuluyang makapasok sa loob. Kung may mas lalala pa sa nararamdaman niya ngayon, ay siguradong hindi niya nakakayanin. Habang buhay na lang siguro niyang itatago sa loob niya ang lihim na pagmamahal kay Trisha. Iyon ang pilit niyang itinatak sa kanyang isip, ngunit nasasaktan pa rin siya. Maya-maya pa ay nahiga na siya at nagkumot. Humarap siya sa kabilang side ng tent, kung saan hindi niya makikita ang pagpasok ni Trisha. Ilang saglit pa nga at pumasok na ito sa loob. Nagkunwari na lamang siyang tulog, hanggang sa marinig niyang bumulong ito. Malapit na kitang makita, at kapag nakita kita, gagawin ko ang lahat mapansin mo lang ako. Ang gwapo mo talaga, Jansen. Iyon ang eksaktong mga salitang binitawan nito. Natiyak niyang hawak na naman ang litrato ni Jansen. Napahigpit ang hawak niya sa kumot at pinilit ang sariling makatulog. Hanggang sa araw na umuwi na sila, at sa apartment nga niya tumuloy si Trisha. Nagpumilit itong matulog sa kwarto niya. Ayaw pa sana siya,
Pero kailan ba siya nanalo rito? Tahimik siyang naglatag ng higaan sa sahig. Kiel, ilaw please. Lambing nito sapagkat hindi ito nakakatulog ng may ilaw. Samantalang siya, hindi nakakatulog ng walang ilaw. Magdudusa na naman ako sa gabing to. Sa isip-isip niya. Nang gabing yun ay muli niyang natitigan ang mukha ni Trisha nang ito ay nakatulog na. Nakita niyang magandang mukha nito. Napaka-inosente pa. At dun niya naisip kung gaano talaga kalayo ang agot nila. Prinsesa ito. Alipin lamang siya. At ang prinsesa ay may prinsipe. Malungkot mang isipin, ngunit hindi siya ang prinsipe nito. Kel, sige na, samahan mo na ako. Minsan lang siya magpe-perform dito eh. Isang araw na pangungumbinsin nito na ang tinutukoy ang itinuturing nitong prinsipe na si Jansen. Maraming beses siyang humindi, ngunit makulit talaga si Trisha. Sige na please, pipilitin ko si Donna na makipag-date sa'yo. Napalingon siya rito na bahagya pang nagpapakyut sa kanyang harapan. Hindi ba crush mo si Donna? Malapit na siyang mainis, ngunit hindi niya pwedeng sabihin. Naglakad siya palayo at sumunod naman ito. Hindi ko siya crush, at saka wag mo nga akong ipilit dun. Kiel ko? Heto na naman, ginagamit na naman ito ang mahiwagang boses na hindi niya kayang hindian. Gusto niyang tumanggi, ngunit wala siyang lakas. Masyado itong malakas sa kanya. Oo na. Sasamahan na kita sa concert niya. Hayaan mo na muna ako ngayon. May pupuntahan pa ako. Pumayag siya kahit na alam niyang masasaktan lamang siya. Minsan naiisip niya, ano nga bang tingin niya to sa kanya? Saan ka pupunta? Libre ako. Pwede bang sumama? Nahinto siya sa akmang paghakbang nang humirit pa ito. Kailangan niya ng oras, kailangan niyang mapag-isa, ngunit ayaw talaga nitong lumayo sa kanya. Minsan ay naisip niya na sabihin dito na, tama na please, bigyan mo muna ako ng kahit kaunting oras lang. Nasasaktan ako Trisha. Pero wala, duwag siya eh. Hindi niya kayang saktan ng damdamin nito at alam niyang magtatampo ito ng husto kapag itinaboy niya. Mas lalong alam niyang masasaktan ito ng husto kapag nilayuan siya nito. Hoy, saan ka pupunta? Tulala ka. Puna nito na bahagya pa siyang kinalabit sa braso. Dadalawin ko si Lola. Ilang linggo na rin kasi akong hindi nakakadalaw sa kanya. Sama ako please. Gusto ko ring makita si Lola. Namiss ko na rin siya eh. Natuod siya sa kinatatayuan. Ang araw na akala niya ay makakapagpahinga ang utak niya ay mukhang hindi dadating. Kahit saan siya pumunta ay gusto nitong sumama. Wala siyang kawala sa sakit na araw-araw niyang iniinda kapag nakikita ito. Wala na siyang nagawa kundi ang tumango ng bahagya. Binaybay nila ang daan patungo sa villa ng Lola Violeta niya. Batid niyang miss na siya nito. Namimiss na rin niya ang mga luto nito sa kanya. Habang si Trisha ay hawak ang cellphone at nanonood naman ng music video ng banda ni Jansen. Panaka-naka ay napapalingon siya rito sapagkat napapalakas ang tawa ng dalaga. Naroon ulit ang pamilyar na kirot. Ilang saglit pa ay narating nila ang villa at nadatnan si Lola na nagtitilig ng mga orchids nito. Kaagad itong napangiti nang makita siya, kung kaya ay yumakap siya ng mahigpit. Ganoon din si Trisha. Itinuring na rin yata nitong Lola ang kanyang Lola. Mabuti naman at naisipan niyo akong dalawin. Miss na miss ko na kayo. Umakbay pa si Trisha sa balikat ng kanyang Lola. Pasensya na po Lola, parati po kasi kaming busy kaya hindi nakakadalaw. Ngumiti lamang ang matanda at inakay sila sa loob. Nasa 70s na ang edad ng kanyang Lola, ngunit malakas pa rin ito. Hindi rin kakita-kita ang katandaan. Kaagad itong tumungo sa kusina at sinabing ipagluluto raw sila. Na-excite naman si Kiel at talagang paborito niya ang luto ng kanyang Lola. Tinulungan pa nila itong maghanda ng mga sahog para sa lulutuin nito. Masayang kabanding ang kanyang Lola at kasundong-kasundo ni Trisha. Apo,
Matagal ko nang hinihintay na magdala ka rin ng ibang babae rito at ipakilala mo sa akin bilang kasintahan mo. Bakit yata hanggang ngayon ay wala pa rin at itong pasaway na si Trisha ang palagi mong kasama? Pabirong tanong ng kanyang lola na ikinatigil niya. Maging si Trisha ay napalingon sa kanyang gawi at bahagyang napawi ang ngiti sa labi. Trisha, baka naman magtampo ka. Alam mong gusto kitang narito. Kaya lang ang ibig kong sabihin ay kung kailan dadalhin ni Kiel dito ang kasintahan niya o kung mayroon ba siyang nobya. Tinapik-tapik pa ni Lola Violeta ang likuran ni Trisha na noon ay napangiti na ngunit umiba naman ang muka. Bakit? Nang dahil ba sa sinabi ng lola niya? Huwag kayong mag-alala lola, malapit na ho. Mahirap pa kasing kunin ang loob ng babaeng gusto ko kaya nahihirapan po ako. Pero pasasaan ba't makakatagpo rin po ako ng babaeng magugustuhan ako. Huwag po kayong masyadong magmadali, Lola. Sagot niya rito at muli nang bumalik sa pagbabalat ng carrots. Biglang tumahimik ang paligid nang pumasok ang kanyang lola upang maligo raw saglit. Pagkatapos na lamang daw nitong maligo ay saka nito itutuloy ang pagluluto. Hindi siya nag-angat ng tingin, ngunit alam niyang nakatingin sa kanya si Trisha. Hanggang sa lumapit pa nga ito sa kanya. Sino ba ang babaeng gusto mo na tinutukoy mo? Parang wala naman akong kilala. Hindi ka naman yata nanliligaw, kaya hindi ka rin niya magugustuhan. Hello, ako lang kaya ang babaeng kasama mo araw-araw. Wala kang binabanggit na pangalan, no? Teka, si Donna? Akala ko ba hindi mo na siya crush? Napailing-iling na lamang siya sa tanong na yun. Bahala na itong mag-isip. Dumating ang araw ng concert ng banda ni Jansen sa kanilang lugar. Akala niya ay isang simpleng concert lamang ang magaganap. Hindi niya lubos maisip na magkakabanggaan si Trisha at Jansen at personal na nagkita sa malapitan. Tahimik lamang siya sa tabi ng dalaga habang nakikipagkamay ito kay Jansen at kulang na lang ay himatayin sa kilig. Ngunit mas lalong hindi niya lubos maisip na ang lalaking dati hinahangaan lamang nito ay nagustuhan nito. Dinalaw at niligawan si Trisha. Naisip niya, saan na ako lulugar? Anong laban ko sa sikat at nagniningning na kagaya ni Jansen? Habang ako, eto, ikaw lang ang itinuturing na kayamanan. Halos hindi siya makahinga ng araw na sinabi ni Trisha na sinagot na nito si Jansen. Ang bilis ng pangyayari. Sa isang iglap ay tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Gusto niyang sumigaw na sa kanya lang si Trisha, ngunit wala siyang karapatan. Dahil para sa kanya, isa lamang siyang alipin na tumatanaw ng utang na loob. Utang na loob sa pagligtas nito sa buhay niya. Pero sadyang ganito ba talaga to? Kakain ng mga ito sa labas basta kasama siya. Sasama ito kay Jansen basta kasama siya. Nagdi-date ang mga ito kasama siya. Gusto niyang sabihin na, prinsesa ko, tama na, nasasaktan ako. Pero dahil masaya ito, pinipili niyang maging masaya na lang. Niayaw nitong nawawala siya sa paningin nito kapag magkasama ang mga ito. Maging ang unang halik nito ay naroon siya. Sobrang sakit. Dampi lang yun, ngunit pakiramdam niya ay nabagsakan siya ng langit. Gumuho ang mundo niya, kasabay ng pagbagsak ng luha sa mga mata niya. Nakita mo yan, Kiel ko? My God, hindi ako makapaniwalang hinalikan niya ako. Hindi niya natapos ang sasabihin ng talikuran niya ito ng araw na yun. Kailangan niyang magtago para hindi ito mahalata. Pero hindi pa rin nagwawakas. Akala niya ay iyon na ang pinakamalala. Nagbakasyon ito sa bahay ng boyfriend nito at sinama si Kiel. Kinailangan itong gumising ng hating gabi para lang lumipat sa salang kinahihigaan niya. Hindi ito sanay matulog mag-isa. Wala lang ba talaga ako sa'yo? Hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ka ganito? Hanggang kailan ako magtitiis sa matinding selos? Hindi niya namalayan at tuluyan na siyang napagod. Kailangan niya ng magbago para sa sarili niya at para na rin kay Trisha. Kailangan niyang gawin kung ano ang tama at lumayo na sa mga ito at mamuhay ng mag-isa. Nakisaya siya sa mga pinsan ng babae ng boyfriend nito. Nakipaglandian pa nga siya. Hinayaan niya ito at hindi pinansin. Sumabay pa siya sa panunukso ng ilan sa mga pinsan nito.
Ligawan mo na yung pinsan ko, Kiel. Panunokso pa ni Jansen na sinundan ng hiyawan ng mga kasamahan nito sa banda. Mag-iipon muna ako ng pandate namin. Sabay ngiti na sagot niya. Nakita niyang pag-iba ng mukha ni Trisha at umiwas ito ng tingin. Nang gabing yon ay natulog siya sa sofa nang hindi pinapansin si Trisha. Masyado nang mabigat sa dibdib. Kinabukasan ay nagpaalam na siyang umalis. Ayaw mang pumayag ni Trisha pero masyado na siyang pagod. Masyado na siyang nasasaktan. Umiyak pa ito pero pagod na talaga siya. Nang dahilan kung ba't niya nabitawan ng mga salita na, alam kong sanay ka na kasama ako. Sanay ka na nasa tabi mo lang ako. Pero hindi mo ba nararamdaman? Napapagod na ako, Trisha. May boyfriend ka na. Siya na ang bahalang mag-alaga sa'yo. Siya na ang may karapatang yakapin ka. Ang halikan ka sa noo. Ang hawakan ng kamay mo. At higit sa lahat, siya ang may karapatan na mahalin ka. Dahil sabi mo nga, ikaw ang prinsesa at siya ang prinsipe mo. Kaya palayain mo na ako. Palayain mo na ang alipin mo. Pagkasabi niya noon ay tanalikuran niya na ito. Bit-bit niya ang bag na daladala niya. Pinigilan niya ang umiyak. Hindi ito nakapagsalita. Iniwan niya itong hindi nasasabi rito ang kanyang tunay na nararamdaman. Samantalang sa kabilang banda, hilam sa luha ang mga mata ni Trisha. Hindi makapaniwala sa mga narinig na sinabi sa kanya ni Kiel. Nasasaktan siyang tinatanaw ang paglayo nito. Naninikip ang kanyang dibdib at naroon ang kagustuhan na habulin nito at pigilan. Napahikbi na siya at tinakpan ng kanyang mga labi. Napapagod? Bakit? Bakit ito mapapagod? Bakit siya nito iiwan? Anong ginawa niya? Paano na siya ngayon? Paano na? Hindi siya mabubuhay nang wala ito sa tabi niya. Hindi niya kayang maging masaya kapag wala ito sa paligid niya. Hindi niya magawang kumain ng wasto kapag hindi ito kasama. Akala niya si Jansen na ang lalaking pinaka-importante sa kanya. Bakit ngayon? Daig pa niyang namatayan. Bakit ngayon nasasaktan siya at halos hindi niya magawang kausapin si Jansen? Hindi niya alam kung saan pumunta si Kiel, ni hindi niya ito matawagan. Nakapatay ang cellphone nito, kung kaya ay tuluyan nang nagtaka si Jansen sa pananahimik niya at hindi pagkain. Wala naman siyang ginagawa sa bahay bakasyonan ng mga ito at nagpa-practice lang naman ang mga ito ng kanta. Noon, ang marinig lang ang boses ni Jansen ay langit na para sa kanya. Ngayon, hindi na ito ang nasa isip niya, kahit pa personal niya na itong nakikitang kumakanta. Palagi rin siyang tulala at si Kiel lamang ang tanging nasa isip. Miss niya na si Kiel. Kailangan niya itong makita at itanong dito kung ano nga ba ang kailangan niyang gawin para hindi ito mapagod na kasama siya. Gagawin niya ang lahat bumalik lamang sila sa dati. Kahit pa ikasira naman yon ang relasyon niya kay Jansen. Ngayon, mas mahalaga si Kiel para sa kanya. Ang dahilan, hindi niya pa alam. Nang sumunod na araw, nakiusap si Trisha na kung maaari ay hihatid na lamang siya ni Jansen sa Manila. Alam niyang magiging unfair para dito ang kanyang gagawin. Ngunit yun ang inuutos ng kanyang puso. Kumikirot yon tuwing naiisip niyang hindi niya nakasama si Kiel. Nag-aalangan man, ay nagawa niyang ipaliwanag kay Jansen ang lahat. Mabuti na lamang at bukas naman ang isipan nito at inintindi siya. Kung sila raw ang para sa isa't isa, ay pagtatagpuin silang muli. Ilang oras ang biyahe hanggang sa marating niya ang apartment ni Kiel. Kaagad siyang kumatok ng ilang beses, ngunit walang sumasagot. Naisip niyang may duplicate key pala siya sa kanyang bag. Kaagad niyang hinagilap yun at binuksan ang pinto. Tumambad sa kanyang malinis na kama. Tinungo niya ang banyo at kinatok yun. Ngunit walang kahit na anong ingay siyang naririnig sa loob. Kaya naman binuksan niya. Ngunit wala ring tao. Humakbang siya patungo sa gawin ng kama. At saka walang kalakas-lakas na napaupo sa dulo nun. Gusto niya nang umiyak. Masyadong mabigat ang kanyang dibdib at hindi niya na kayang itago na lamang yun. Napahagulgol siya hanggang sa maalala niya ang bahay ng magulang ni Kiel. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at kaagad na tumungo ron. Moderno ang design ng bahay ng mga ito. Malaki rin yun at may ilang sasakyang nakaparada sa malawak na garahe. Kaagad na pinapasok si Trisha sa loob. Ngunit nadismaya lamang siya nang sabihin ng mami nito na wala si Kiel ron. Hindi raw ito umuwi at kinarirang mabuhay mag-isa.
Mas gusto kasi nito ang simpleng buhay lamang. Malapit nang mawala ng pag-asa ang dalaga nang pumasok sa isip niya ang itsura ni Lola Violeta. Tama, sa villa. Posibleng naroon si Kiel. Nagpaalam na siya sa magulang nito at humalik pa sa pisngi. Hindi siya mapakali habang lula ng kanyang sasakyan. Saglit kasi muna siyang umuwi upang kunin ang kanyang sasakyan. Nang sa ganon ay mapadali ang kanyang paghahanap. Narating niya ang villa at kaagad siyang bumaba ng sasakyan. Pumasok siya sa loob at natanaw si Lola Violeta. Nagbubunot ito ng kaunting damo sa hardin. Akma na sana siyang lalapit nang may babaeng lumapit dito at inabutan ng matanda ng isang baso ng juice. Natigil siya sa kinatatayuan sapagkat hindi pamilyar sa kanyang mukha ng babae. Maganda ito, blonde ang buhok na may kahabaan. Sobrang puti rin ito at nagtataglay ng napakaamong mukha. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng mga ito hanggang sa nakita niya ang lalaking ilang araw niya ng pinangungulilaan. Hindi niya alam kung bakit biglang sumikdo ang kanyang dibdib nang makita ito na para bang gustong gusto niya itong sugurin ng yakap. Ngunit nakita niyang inakbayan nito ang babae at may kung anong sinabi rito na dahilan kung bakit natawa si Lola Violeta at ang babae. Nalaglag ang kanyang balikat nang makitang masaya ito, gayong hindi siya nito kasama. At ang mas malaki pang katanungan ay kung sino ang babaeng inakbayan nito. Alam niya kung ano ang nararamdaman niya. Iyon ang palagi niyang nararamdaman sa tuwing nai-imagine niya na may girlfriend na ito. Tuwing naiisip niyang makakakilala ito ng babae at mamahalin niya yun. Ayaw man niyang aminin, ngunit alam niya sa loob niya na nagsiselo siya. Gusto niyang humagulgol ng iyak, ngunit hindi niya magawa. Naalala niya ang huling sinabi ni Kiel sa lola nito. Nadadalhin nito ang babaeng magmamahal at tatanggap sa kanya upang ipakilala kay Lola Violeta. Kaagad pumasok sa kanyang isip na baka ang babaeng yun na ang tinutukoy ni Kiel. Pero bakit ganon? Hindi niya kilala ang babae, gayong araw-araw silang magkasama. At bakit ganon lamang kadali para kay Kiel ang kalimutan siya, samantalang siya ay para nang mababaliw kakaisip dito. Humakbang siya paatras at baka makita pa siya ng mga ito. Ayaw niyang makita ni Kiel na nanggigilid na ang kanyang mga luha sa simpleng tagpo lamang na yon. Ayaw niyang magdahilan. Trisha? Boses iyon ni Lola Violeta na siyang nagpahinto sa kanya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at dahan-dahang lumingon. Nasa harap niya na ngayon si Lola, ngunit hindi si Kiel. Naroon lamang ito sa kaninang kinatatayuan ng abuela at kasama pa rin ito ang babaeng yun. Napalunok si Trisha at lihim na nagdasal na sana ay hindi napansin ni Lola Violeta ang namumula niyang mga mata. Nakong bata ka, kanina ka pa ba riyan? Bakit hindi ka tumuloy? Sabay hawak ng matanda sa kanyang kamay na bahagyang nanlalamig. Pasensya na po kay Lola. Hindi niya natapos ang sasabihin ng magsalita si Lola Violeta. Nahihiya ka ba at nakita mo si Stacy? Halika at ipapakilala kita sa kanya. Inakay pa siya nito patungo sa kinatatayuan ni Kiel at ng babaeng tinawag nitong Stacy. Doon ay natitigan niya sa malapitan ng babae. Maamo nga ang mukha nito, ngunit halatang mas matanda sa kanila ni Kiel. Ngumiti ito sa kanya, kung kaya ay napatingin siya sa gawin ni Kiel. Umiwas ito ng tingin at humakbang na papasok ng bahay. Stacy, ito ang ikinukwento sa'yo ng pinsan mong matalik niyang kaibigan at tanging dinadala niyang babae rito, si Trisha. Trisha, si Stacy, isa rin sa mga apo ko at pinsan ni Kiel. Sa narinig na yon ay parang napahiya sa sarili si Trisha. Nabunutan din ng tinig ang kanyang dibdib. Parang bigla siyang nakahinga ng maluwag, kung kaya ay nagawa niyang matawa na parang baliw. Nagawa pa niyang yakapin si Stacy at tumakbo papasok sa bahay kung saan naroon si Kiel. Batid niyang nagtataka ang dalawang babaeng iniwan niya sa labas, ngunit nais lamang niyang makausap si Kiel ngayon. Inagilap niya ito sa sala ngunit wala ito. Natuntun lamang niya ito sa likod ng bahay. Nakatingin lamang ito sa malayo at para bang malalim ang iniisip. Inilang hakbang niya ang direksyon nito at saka yumakap dito mula sa likuran. Bahagya namang nagulat ang binata.
Ngunit mas nagulat siya nang kinalas nito ang kanyang mga kamay na nakayapos rito. Kiel, galit ka ba sa akin? Malambing ang kanyang boses at sinadya niya yun. Nang sa ganon ay lumambot naman ito ng bahagya. Nasabi ko na sa'yo, di ba? Kailangan ko ng kahit kaunting oras para makapag-isip. Bakit, Kiel? Bakit kailangan mong mag-isip? Kiel, okay naman tayo dati ah. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong mapagod. Bakit? Anong dahilan at napagod ka sa akin? Sabihin mo at handa akong iwasan ng mga bagay na... Iwasan? Imposible. Napailing-iling pa ito at bahagyang tumaas ang boses na dahilan kung bakit bahagya siyang napaurong. Anong imposible, Kiel? Kakayanin kong iwasan basta sabihin mo lang sa akin kung ano yon. Ayoko na ganito tayo. Hindi ako sanay. Huwag mo naman akong itaboy. Doon ay hindi niya na napigilan ang kanyang emosyon. Iyon naman talaga ang gusto niya. Ang makausap ito tungkol sa bagay na siyang dahilan kung bakit napagod ito. Naabot mo na ang bituin na pinapangarap mo, di ba? Na siyang gustong-gusto mong abutin. Kaya bakit mo siya isusuko ng dahil lang sa akin? Yun ang gusto kong mangyari, Trisha. Ang layuan at hiwalayan mo si Jansen. Bakit? Dahil nasasaktan ako. Nagsiselos ako. Matagal kong kinikimkim ang sakit sa dibdib ko. At ayoko nang magtagal pa yun. Mahal kita. At yun ang dahilan kung bakit ako nasasaktan. Hindi ba't imposible ang hinihingi ko? Alam ko kasing patay na patay ka kay Jansen. At alam kong hindi mo siya ipagpapalit sa isang katulad ko na ang tingin mo lang ay isang robot. Nasasama kahit saan ka magpunta. Naaalagaan at susundin ang lahat ng gusto mo. Kaya please, wag mo nang dagdagan pa ang sakit dito sa dibdib ko. Tanggap ko na, Trisha. Tanggap ko na si Jansen ang lalaking para sa'yo. Hindi nito nagawang tapusin ang anumang sinasabi nang bigla na lamang siyang tumingkayat at hinalikan nito sa mga labi. Inilingkis niya ang kanyang mga kamay sa batok nito upang hindi ito makawala. Batid niyang nagulat ito sa kanyang ginawa at ganun din naman siya. At sa ginawa niyang iyon, napagtanto niyang tama ang hinala niya. Na mahal niya si Kiel. Ito lang at wala ng iba. Maya-maya pa ay ginantihan ng binata ang kanyang halik. Mas lumalim pa yon hanggang sa makarinig sila ng mahinang palakpakan na siyang nagpatigil sa kanilang dalawa. Naroon na pala at nakatunghay sa kanila si Lola Violeta at si Stacy. Kapwa nakangiti ang mga ito. Hindi ba at sinabi ko na sa iyo, Apo, na walang ibang babae na nakalaan para sa iyo kundi si Trisha lang. Sapagkat kagaya mo, ay wala ring ibang babaeng dinala rito sa villa ang namayapa mong lolo bukod sa akin. At kami rin ang nagkatuluyan. Kaya sigurado akong si Trisha rin ang nakatadhana para sa iyo. Mahabang pahayag ni Lola. Muli silang nagkatinginan at nag-usap ang kanilang mga mata. Mahal kita. Mahal din kita. Ayokong mapunta ka sa iba at natatakot ako. Kaya please, akin ka lang dapat, Kiel. At sa'yo lang ako. At sa puntong yun, ay muling naglapat ang kanilang mga labi. Kapwa masaya sa mga nangyaring aminan. Wala na ang kakaibang bigat sa dibdib at napalitan yun ng saya na dulot ng pag-ibig.